So, Lods, dito pala ipapakita ko sa inyo yung kailangan gawin ng Lakers. O ano ba yung kailangan ng Lakers para manalo sila against sa Denver? Kasi yung play na ginagawa ng Lakers dito, yung laging sinasabi ng mga kabataan ngayon na 5 out daw, proper spacing. Well, Lods, hindi yan kasi laging effective. Lalo na pagka may capability yung kalaban na dumipensa. Ang kagandahan lang kasi sa 5 out na yan, madaling intindihin, hindi siya komplikado, at madaling buuin yung chemistry. Unlike sa mga triangle kasi, it needs time talaga para mabuo yung chemistry nyo. Yun lang, ito kasi, kung mabilis siyang mabuo ang chemistry, mas madaling depensahan to. So, papakita ko sa inyo, Lods, kung paano. Okay? Magpa 5 out sila, di ba? After mag 5 out, magbibigay ng screen si Anthony Davis. Ball screen, magpipick and roll sila. Okay? So ngayon, di ba sinasabi ko sa inyo kung anong kailangan gawin ng Lakers? Kailangan nila ng shooters. Sige, sasabihin ko sa inyo. Kailangan ng shooters at mabilis na pasa. So dito, ang ginawa ni Aaron Gordon dito ay nag-go over siya. Para ang gawin ni LeBron James ay umatake. Hindi siya natatakot mag-go over kasi alam niya magaling dumipensa yung isang kakampi niya na si Jokic. Ayan. Si Jokic, nakita nyo, nakaabang na, di ba? Ngayon, itong nasa corner guy, itong si Porter yata to tama yung ginagawa niyang depensa, tinatag niya na si Anthony Davis, medyo bumababa na siyang konti, para makarecover ng maayos si Jokic. Tapos, ang kagandahan sa depensa kasi niya, tama yung kamay na ginagamit niya, nearest hand. Kanang kamay niya, nandun kay Anthony Davis, yung kaliyong kamay niya, nandito sa tao sa corner. So, makakabalik siya kagad. Noong nakita niya nakarecover na si Jokic, ang ginawa niya, bumalik na siya. Pansinin niyo mga Lods, si LeBron hindi muna nila tinaw dito. Bakit? Kasi hindi naman nakikita ni Anthony Davis si LeBron James pa. So ngayon, pag-ikot, nung alam nang ipapasa kay LeBron James, babalikan lang ulit ni Aaron Gordon. Kagaya ng sinabi ko, ang system play na ginagawa ni LeBron James, siya hindi diskarte. Pag pinasa niya, pag hindi mo na itira, kailangan ibalik mo sa kanya. Ang kagandahan lang doon, Lods, talagang most probably makakakuha ng triple-double si LeBron James. Kasi halos siya ang dumidiskarte ng lahat Ito ngayon, next ang gagawin dito. Another screen. Kasi wala nga nangyari sa una, uulitin naman nila sa kabilang side. Ganun pa rin ang ginawa, nag-over pa rin si Aaron Gordon tapos si Jokic. Pansinin niyo sa kabila, yung nasa corner guy, lumalapit na kay Anthony Davis dito. Okay? Diba? Tapos yung nandun sa may pinakadulo, si KCP yata to, dalawa yung binabantayan niya. Whichever na pasaan ni LeBron James, yun ang pupuntahan niya. Flight of the ball. So ngayon, nangyari dito, talagang wala. Magaling yung depensa ni Jokic. Ang ginawa niya, pinasa niya dito sa may, yan, dito niya pinasa. So instead na si KCP ang bumantay, dahil nag-improve position to si D'Angelo Russell, si na kumuha, si Jamal Murray na. Yan ang sinasabi ko, Lods. Kailangan talaga ng shooter talaga ng Lakers. Although si D'Angelo Russell, shooter naman to, pero hindi kasi to pure shooter Kumbaga, siya strict shooter siya. Pagka maganda yung kamay niya ngayon, talagang tuloy-tuloy. Unlike yung mga talagang mga natural shooter talaga na most probably yung mga ganito ay i-respect. Kagaya nila Danny Green, nila Ray Allen, nila Mike Miller. Kaya naging mahalaga sila dun sa sa mga championship ni LeBron James So ayan mga Lods, kailangan dito na mabilis na pasahan at talagang kailangan sumushoot to. Dahil kung hindi shoot to, pahirapan silang manalo sa Denver. At ganyan lang paulit-ulit gagawin ng Denver, didepensahan yung Lakers. So mga Lods, sana meron kayong natutunan sa video na to. Simpleng breakdown lang ng depensa to at simpleng breakdown ng offense na ginagawa ng Lakers para may matutunan lang tayo. Yun lang mga Lods. Thank you!